Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-30 kabanata ng Ibong Adarna na may pamagat na Ang Prinsesang si Maria Blanca mula sa mga saknong 900 at 61 hanggang 1,006. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Simulan na natin! Matapos maligo ang mga magkakapatid, naiwan na mag-isa si Maria Blanca sa paliguan dahil hinahanap pa niya ang lapastangang kumuha ng kanyang damit. Sa oras na iyon, lumapit si Don Juan sa prinsesa at humingi ng paumanhin. Handa siyang harapin ang anumang parusa na ibibigay sa kanya ni Maria Blanca. Ngunit naglaho ang galit ng dalaga nang makita niya ang maamong mukha ni Don Juan. Hindi rin naiwasan ni Maria Blanca na umibig at maakit sa kakisigan ng prinsipe. Inilahad ni Don Juan ang kaniyang katauhan, siya ay bunsong anak sa pamilya ng maharlikang si Don Fernando na nagmula sa kaharian ng Birbania. Nagbigay ng babala si Maria Blanca kay Don Juan tungkol sa katalinuhan at pagiging tuso ng kaniyang ama na si Haring Salermo. Lahat ng mga nagtangkang umibig sa prinsesa ay ginawang batong palamuti sa hardin ng palasyo. Dagdag pa niya, sa ganap na alas 5 ay magigising na si Haring Salermo at kapag nakita si Don Juan at anyayahan siyang pumasok sa palasyo ay huwag itong sasama dahil tiyak na kamatayan ang naghihintay sa kanya doon. Nagpasalamat si Don Juan at ipinakitang handa siyang harapin ang mga mahihirap na hamon na ihahain sa kanya ni Haring Salermo. Naisip niya na kailangan niyang sundin ang lahat ng utos ng hari at kakailanganin niya ang tulong ng prinsesang iniibig. Bilin pa ng prinsesa, sa gabi ay magtatagpo sila ni Don Juan upang alamin ang unang hamon ng kanyang ama sa binata. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari. Naiwang mag-isa si Maria Blanca sa paliguan dahil hinanap niya ang kumuha ng kanyang damit. Lumapit si Don Juan at humingi ng paumanhin kay Maria Blanca dahil sa pagkuha ng kanyang damit. Nawala ang galit ni Maria Blanca nang makita ang maamong mukha ni Don Juan at nahulog ang kanyang loob sa prinsipe. Binalaan ni Maria Blanca si Don Juan tungkol sa katalinuhan at pagiging tuso ng kanyang amang si Haring Salermo. Nagkasundo sina Maria Blanca at Don Juan na magtatagpo sa gabi upang alamin ang unang hamon na ibibigay ni Haring Salermo. Mga mahahalagang tauhan. Maria Blanca, prinsesang anak ni Haring Salermo na nahulog ang loob kay Don Juan. Don Juan, prinsipe ng kaharian ng Birbania na humingi ng paumanhin kay Maria Blanca at handang harapin ang mga hamon ni Haring Salermo, makamit lamang si Maria Blanca. Haring Salermo, ama ni Maria Blanca na tuso at matalino, naghahain ng mga hamon sa mga nagnanais na umibig sa prinsesa. Dumako naman tayo sa tagpuan. Ang kabanata ay naganap sa paliguan ni Maria Blanca sa loob ng kaharian ni Haring Salermo. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan na ginamit dito. Aba, hamak o mababa ang kalagayan. Bagsik, malupit. Bumabagabag, nagdudulot ng alalahanin o pag-aalala. Hamak, mababa o walang halaga. Lapastangan, walang galang o bastos. Malubay, maluwag o kalag. Marikit, maganda o kaakit-akit. Pakumbaba, pagpapakita ng kababaang loob. At ngayon ay alamin naman natin ang mga aral o mensahe ng kwento. Ang pagmamahal ay kayang magpalambot ng puso kahit ng taong galit o nasaktan, tulad ng nangyari kay Maria Blanca. Dapat mag-ingat at maging matalino sa mga desisyon, lalo na kung may mga taong tuso at mapanlinlang tulad ni Haring Salermo. Ang tunay na tapang ay hindi lamang sa pagharap sa mga pisikal na hamon, kundi pati sa mga pagsubok ng kalooban, katulad ng ipinakita ni Don Juan sa kanyang determinasyong harapin ang mga pagsubok. At diyan nagtatapos ang ika-30 kabanata ng Ibong Adarna, ang prinsesang si Maria Blanca. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.